Yumas, Oparts, Philosopher's Stone, Poltergeist, Doppelgangers. Alam niyo ba na napakaraming kababalaghan na nangyayari sa mundo na hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kaalaman? Ako si Miyabi Ito, second-year student lang sa Zaku High School at member ako ng Supernatural Studies Club. Sa ngayon, abala ako sa isang napakahalagang research tungkol sa halik. Sa Supernatural Studies Club namin, meron kami mga member na nagpapalit ng pagkatao kapag naghahalikan sila. Sa ngayon, ang misyon ko ay may paliwanag ang napakalaking misteryo na ito. Bakit naman tumulan na to? Maglalaro pa kami. Uwi na lang ako. Saan na lang tayo dyan? Sabi mo nga yun. Ano, game kayo? Opo, tara! Ang iingay. Ayaw nila tayong bigyan ng budget? Oo, pondo yun na magagamit sana natin para sa mga activities ng club. Ilang beses na ako nakiusap sa presidente ng student council, pero lagi niyang iniiba ang usapan. Napakamanhid talaga. Pinaghintay lang niya ako, nakakainis! Ah, siya ba? Ano ka mo? Walang pondo? Kailangan ba talaga natin yun sa club? Oo nga. Mukha namang magagawa pa rin natin ang lahat ng gusto natin basta nandyan lang tong si Yamada. Teka nga, ano mga akala nyo sa akin, robot? Ewan ko sa inyo. Hindi niyo talaga naiintindihan ang ibig ko sabihin. Kung may pondo tayo, pwede natin ayusin ang kwarto ito para magbukang tunay na club room! Okay naman sa akin yung ayos dito ngayon, ah. Oo nga, mas simple, mas maganda. Yun ay dahil mga burara at walang kwenta lalaki kayo! Ay nako! Ang akala ko pa naman magagawa ko na itong ideal na club room. Ano? Ideal na club room? Oo! Yung kumpleto sa tools at materials para sa mga research. Yung may teapot at sofa. Tapos, pwede rin tayong bumili ng maayos sa TV. Tama ka, mukhang maganda nga yan ah. Oo nga, mas magiging komportable nga tayo nun. Tama! Pero, kung hindi na tayo bibigyan ng budget, hanggang pangarap na lang yan. Sandali. Kasama ba ang microwave oven dyan? Ano ka mo? Tinatanong kita kung pwede na ba tayo bumili ng microwave oven? Ha? Microwave oven? Oo, kasi kung meron tayong microwave oven, hindi na ako mapipilitan kumain ng malamig at matigas na sandwich at rice meals. Meron na tayong initan! Iba ka talaga. Ang taas ng energy mo basta pagkain ipaglalaban mo. Siguro pwede tayong mag-research tungkol sa plasma. Makakatulong ang microwave dun. Sige, paeg na ako. Ako na kukuha ng budget. Doon sa manhid na presidenteng yun. Tara na, Yamura! Bakit naman pati ako? Hindi ba student council officer ka? Bakapan mo ako. Ay, alam mo sa tingin ko, hindi na siguro to kailangan gawin eh. Hoy, President! Makinig ka! Loko ka! Bakit ayaw mo bigyan ng budget ang Supernatural Studies Club? Ha? Aba, nakakagulat. May bisita yata ako ngayon. Oo, hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko? Nasaan ang budget namin? Anak ng... Kung gano'n, talaga palang desidido kang hindi ka bibigyan ng budget, ha? Teka, sino ka nga pala? Ano? Excuse me, President. Siya nga palang notorious na si Yamada. Ano? Kasama ko siya sa mga activities ng Supernatural Studies Club ngayon. Ah, tama. Oo, tama nga. Oh, Huwag niyo sabihin na kalimutan niyo na ang tungkol sa kanya. ano bang nangyayari? Hindi naman yata siya nakikinig sa atin, eh. Alam mo, kakaiba ang pagmamahal niya sa mga kababaihan. At sa totoo lang, wala siyang pakialam sa mga lalaki. Teka, anong ibig sabihin nun? Malamang, nung pumunta dito si Miyabi, walang katapusang pambobola muna ang ginawa niya bago siya humindi. Ano? Paano naman naging student council president ang isang tulad niyan? Yung mga dating officer ang pumipili nang papalit sa kanila dito sa student council. Ah, ganun ba? Sige, gets ko na. Yeah. Hoy! President! Kung sinasabi mo na hindi mo na maalala ang pangalan ko, wala akong magagawa. Kailangan ko ipaalala yun sa'yo sa alam kong paraan. Nanginginig na to sa takot. Oh, sige. Ha? Tatandaan ko na yun. Oo! Tama! Dapat lang! Siya nga pala, Suzuki. Hindi Suzuki! Yamada nga eh! Bakit ka nandito? May kailangan ka ba sa akin? Nakakainis siya!
Magbabayad ang lokong yun sa ginawa niyang to! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Mabuti pa, sumuko na lang tayo at tanggapin ang lahat. Hindi. Hindi pwede. May naisip na akong plano. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Ako si Miyamura, tapos si Urara si Yamada. Si Yamada si Urara. Tapos ako naman si Miyabe. Ano ba talagang binabalak mong gawin, ha? Hindi pa ba obvious? Bakit kapag tawaran ako ngayon sa lalaking yon gamit ang katawang ito? Magandang ideya yan para kay Yamada. Anong sinabi mo? Pero wala rin naman nangyari nung ako nakipag-usap. Tumahimik ka! Hindi maiintindihan ng isang babae kung paano tumitibok ang puso ng isang lalaki. Tayo na, Miyamura! Excuse me po! Good afternoon! Ako si Urara Shiraishi ng Supernatural Studies Club. Ayun din ako! Ako si Miyabe Ito. Narito kami para magpag-usap dun sa budget ng namin, sir! Ano ito? Teka, akala ko pa naman kung sino na. Yun pala. Ikaw na naman, Yamada. Naku, hindi ha! Nagkakamali po kayo! Anong sinabi mo? Kanina mo pa alam na nakipagpalit ako ng katawan? Oo, sa madaling salita, ganun na nga. Hindi ba, Miyamura? Natuklasan mo rin yung tungkol sa akin. Mga teorya pa lang yun kanina. Pero nakumpirma ko na rin yun ngayon. Oh, Ibig kong sabihin, iba ang amoy nyo. Hindi kayo amoy babae. Hindi nyo kayang lokohin ang pang-amoy ko. Pero at least medyo kinakausap na rin niya tayo ng maayos ngayon. baliwala sa kanya kahit na mga lalaki tayo basta babaeng panlabas sa anyo natin. Siya nga pala. Bakit kayo nandito? May kailangan ba kayo? Nandito nga kami para makipag-negotiate tungkol sa budget! Ganun ba? Sige, bibigyan ko kayo ng budget. Huh? Pero, yun ay kung tutulungan niyo ako na masolusyonan ang problema ng student council sa isang bagay. Ang tagal naman nila. Ano na kayang ginagawa nila? Hindi ka ba naku-curious, ha? Hindi naman. Isa sa ipinag-aalala namin, ang tungkol sa top student ng Suzaku High School na si Shiraishi Urara dahil wala na raw siyang balak na pumasok sa kolehiyo. At kawalan yun para sa buong school natin. Posible na marami siyang inaalala sa bahay nila. Alam niyo, maski ang mga guardian niya, gusto na magkolehiyo siya. Kung ganon, ibig sabihin siya pala mismong ayaw mag-college. Ganun ba yun? Ganun na nga. Kaya nga, gusto kong imbestigahan niyo kung bakit ayaw niyang tumapak sa kolehiyo at hikayatin niyo na rin siyang magkolehiyo. Teka! Ikaw ang student council president, bakit hindi ikaw ang kumumbinsi sa kanya? Sa tingin ko, mas pakikinggan niya ang isang katulad mo. Okay lang naman sa akin na kausapin siya eh. Pero may mga pagkakataon na hindi ko na hawak ang sitwasyon. Ano? Hindi mo hawak? Oo, dahil mas magagawa mo yon. Base na rin sa relasyon ninyo. Bilang kapalit, gagamitin ko ang kapangyarihan ko para magkaroon kayo ng budget. Ano, payag ba kayo sa proposal ko? Oo. O hindi? Ayoko. Ano? Matalino kang tao, hindi ba? Sayang naman! Feeling ko kasi, hindi ko na talaga kailangan pumasok sa college. Kaya ko na namang mag-aral mag-isa eh. Wala nang pag-asa. Huwag kang padalos-talos. Kapag tumanggi ka, paano na ang budget natin? Pasensya na. Sorry kung nadamay pa kayo sa akin. Teka lang! Grabe, ang tigas din pala ng ulo ng babaeng yun. Ay, nako. Mabuti pa. Sumuko na tayo. Oo nga. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin na gawin yun eh. Oo nga. Teka, kanina ka pa! Mahalaga ang usapang ito dahil dito nakasalalay ang lamig at init ng kakainin nating yakisoba bread. Alam ko naman yun, Yamada. Teka, ano kayang ginagawa ng iilang miyembro ng Supernatural Studies Club? At iniwan nilang walang taong club room nila. Odagiri. Long time no see, Yamada. Teka, ikaw! Ushio! Balita ko nga magkakilala raw kayong dalawa. Desperado ka na ba talaga? Hindi ko akalain na kaya mong magpakabapa para maging tuta ni Miyamura. Teka, sino tuta? Payong kaibigan lang. Si Nene Odagiri na ang magiging susunod na student council president. Hindi si Miyamura.
Kaya sige lang, magpakasaya lang kayo sa walang kwenta niyong club activities hanggat meron pa kayong pagkakataon. Tayo na, Ushio. Okay. Ano ba problema nilang dalawa? Yamada, kilala mo si Ushio Igarashi? Oo, medyo. Sino naman si Nene Odagiri? Vice President siya ng Student Council, di ba? Bakit ka na siya kumakasta? Sabihin mo na. Sige na, ano ba? Siya ang makakalaban ko sa pagka-presidente ng Student Council sa susunod na term. Makakalaban mo? Ang akala ko ba ang mga nakaupo ang pipili ng papalit sa kanila? Oo. Kung mapipilit natin na mag-college si Urara Shiraishi, tapos na ang mission ko. Pero kung hindi, sadya napakaliit ng posibilidad na maging presidente pa ako. Ano sinabi mo? Kung ganun pala, Totoo yan. teka sandali. Ibig sabihin, ikaw ang makikinabang sa ginagawa kong pamimilit kay Shiraishi na magkolehiyo. Makakapuntos ka nun? May hidden agenda ka pala. Nilinlang mo kami. Ganun na nga yun, pero parang hindi rin naman ganun yun. Ano ba kasi talaga? Gusto kong pumasok sa kolehiyo si Shiraishi bilang parte ng pagtupad ko sa misyon ng Student Council at bilang isa ring kaibigan sa Supernatural Studies Club. May malasakit din pala tong si Miyamura. Saka para makuha mo na rin ang microwave oven mo. Microwave! Pag nagkataon, matutupad na rin ang pangarap ng bawat isa sa atin. Hindi. Uh, Hindi pa rin ako sang-ayon. Huwag mo na ako idamay sa gulo at problema ng student council nyo. Yama! Teka lang! Yamada, wala ka nang magagawa ngayon kundi ang sumunod. Ano? Anong ibig mong sabihin? May pagkatuso ang presidente ng Student Council. Mas makakabuti sa'yo na sumunod na lang. Dahil kung hindi, Ano? presidente siya ng Student Council. Wala siyang hindi kayang gawin. Maaari niyang gamitin ang kapangyarihan niya para i-abolish ang club. O sige. Kung gano'n ang gusto niyang laro, makikipaglaro tayo sa kanya. Kaya umanda sila! Alam nyo, madali lang isolve ang equation na ito. Gamit ang mga formula na minemorize nyo, Pero masusolve paano nyo to? ito. Siya na Tandaan nyo mismo ang nagsabi na kapag ayaw niya pasok mag-college. tayo, huwag nyo munang i-round off. Stand up! Anong gagawin Bow! ko? Yamada, pwede ba kitang makausap sandali? Yamada, gusto ko sanang magpalit tayo ng katawan. Sige, okay lang sa akin. Ano bang nangyayari kay Shiraishi? Bakit parang namumula ang mukha niya? Teka, tinamaan ba ng trangkaso si Shiraishi? Ay, kaya pala kakaibang kinikilos niya eh. Napansin ko lang to nung magkapalit na kami ng katawan. Naku, napakataas na lagdat mo, ha? Ang sabi niya kasi sa akin kanina, may aasikasuhin lang siya tapos bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Grabe, naisahan niya ako, Runa. Sige. Ako na bahalang mag-alaga sa'yo, ha? Pwede ba? Ano ba yan mo ako? Teka, ano ba yung ginagawa mo? Ang mabuti pa siguro, madali mo na lang ang pagbalik sa katawan mo. Hindi, malabo yun. Mas okay nga to eh. Kasi kapag may sakit ako, may dahilan ako para hindi pumasok sa school. Grabe, tataya mo pati buhay mo pa kapag absent ka lang. Kung gano'n, tatabihan kitang matulog para hindi ka ginawin. Buisit ka! Tigilan mo na nga ako! Ang pinagtataka ko lang, bakit pumasok pa rin sa school si Urara kahit masama ng pakiramdam niya? Oo nga, bakit nga kaya? Ang ibig mo bang sabihin, hindi mo pa rin nagigets ang lahat? Obvious naman eh, kaya siya pumasok sa school para makipagpalit ng katawan sa akin at makapag-aral pa rin siya. Kaya pala, kung ako yun, hindi ko yun may isip na gawin kahit kailan. Ganun talaga si Urara. Baka naman, gusto niyo rin akong alalahanin at alagaan. Mabuti pa, umuwi ka na. Walang tao sa bahay namin tuwing tanghali. Hindi sa bahay mo, Yamada. Pagkakataon na natin. Parang pangkaraniwan lang ang bahay nila.
Seryoso ba kayo? Papasok kayo na walang paalam? Pag may nakasalubong tayo, magpapanggap lang ako na boyfriend mo, ha? Ako naman, ang mabait na classmate mo. Actually, okay lang. Sasabihin ko na lang na maaga ako umuwi kasi may sakit ako. Ayan, bukas na. Let's go! Ang alokong to! Hindi pala kayo nakikinig sa akin? Narito na po ako. Para namang walang tao dito eh. Oo nga, parang walang tao, ah. Parang pangkaraniwang bahay lang ito, ano? Ito palang kwarto niya. Huh? Ang cute naman ng pagkakaayos ng kwarto niya. Akala ko pang typical na genius ang ayos ng kwarto niya. Basta ano man ang mangyari, huwag niyong pakialaman ng gamit niya. Maliwanag ba? Grabe, size E. Sino may sabi ng pakialaman mo yan? Ang cute ito. Di ikaw? Akin na yan! Oh. Ang cute nga. Hindi natin pwedeng baliwalain kahit na maliit na detalye. Magsilayas na nga kayo dito! Ako na bahala! Ay! Grabe. Tumaas ang lagnat ko. Naaamoy ko si Shiraishi. Gising, Yamada. Anong ibig sabihin nito, ha? Bakit ka umuwi dito nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Ha? Bakit? Nagtanong ka pa? Pinilit mo nga ako na kunin ang may sakit mong katawan kanina, hindi ba? Hiniram ko lang naman sandali ang katawan mo, ah. Kasi may kailangan ako ipasa kay teacher. Pero, dapat sinabi mo na sa akin yan nung umpisa pa lang. Di ba, ang sabi ko, hintayin mo lang ako sandali? Alin doon ang sandali? Kung sandali lang pala, edi sana ginamit mo na lang ang sarili mong katawan kanina, di ba? Kung ginawa ko yun, hindi nalaman ng teacher natin na may sakit ako. Oh, at kapag nalaman niya yon, siguradong pauuwiin ka niya. Tama na nga yan. Magpalit na tayo ng katawan. Okay lang kaya silang dalawa? Mukhang galit na galit si Urara eh. Grabe, hindi ako makapaniwala. Sa kagustuhan mo mag-aral, pati yun nagawa mo. Ganun ba talaga kahalaga sa'yo ang pag-aaral, Urara? Kung ganun yung kahalaga sa'yo, dapat ituloy mo na yan hanggang sa college. Ganito kasi yun. Huh? Wala na akong ibang pwedeng gawin kundi mag-aral. Kahit na nasa school ako o nasa bahay. Mag-isa lang din naman ako eh. Oh? Gusto ko na magpahinga. Umuwi ka na. Sorry kung pumunta ako dito nang hindi nagpapaalam. Nagsisi ako nung pumasok ako sa school natin. Akala ko boring na lugar yun. Pero nitong mga nagdaang araw, alam mo, natuklasan ko na nakakatuwa pala ron. Ganon din kaya ang pakiramdam sa college. O sige, magpahinga ka na. Shiraishi. Gagawin ko ang lahat para umabot ako ng college. Pwede mo ba akong samahan mag-college?
Sinasabi mo ba na balak nang mag-college ni Urara? Oo. Grabe, ang galing naman. Oo nga, Toranosuke. Dagdag pogi points yun sa'yo. Pero, paano naman? Sikretong malupit. Ayan na! Huh? Ano nangyari? Siguro dahil hindi mo tinanggal yung wrapper niyan. In-overcook mo kasi. Sintigasan ng bato. Teka, si Yamada. Nasaan siya? Kung kailan natin nakuha ang pinakaasam niya, wala naman siya. Ang yakisoba bread ko! Ha? Teka! Sandali, kukuha ko ng May sakit ka pala eh! Dapat hindi ka muna pumasok sa school! Ito talaga Ikaw talaga, yung Yamada! Yamada!